Treasure Hunting Weekend mga katiyats, meron kaming babalikan na dating treasure site namin. Ito ay located sa tuktok ng bundok at sa history nito ay mayroong nagkakampo dito na mga Hapon at napakaraming mga empty shells, mga kapsula ng baril na narito sa tuktok ng bundok. Dating na-detect namin ito ng ating mga manual na kagamitan, kaya ngayon ay babalikan namin para gamitan ito ng ating scanner na Proton Elec LB16. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga katiyats in abroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan at palaging mag-ingat. Okay, so narito na kami. Tuktok ng bundok, very historical kasi dito nga yung kampo. Makikita kasi ang baba ng bayan galing sa tuktok ng bundok na ito. Kaya napakagandang site ng mga Hapon at magandang treasure hunting din na site. Kasama ko dito ang The Pendulum, Invisible, at meron tayong bagong kasama yung may gamit dito na bobber ang tawag niya, at naiiba na klaseng manual na gamit. Kaya mamaya ay makikita niyo si The Bobberman sa kanyang bobber. Ayan, si Bobberman, pero nagdadowsing pa yan. Mamaya ay makikita natin ng kanyang sariling gawa na detector. Tinatawag niya na bobber. Okay, so yun yung nag-detect ng aking dowsing, yung lugar dyan. Kaya admin yan, tingnan sa kanyang bobber kung merong detection. Ang tanging mga marker namin dito ay yung batong square. Square ang tatak, ayan. Merong square at bilog na tatak sa ibabaw nito. Yan yung square. At sa unahan yan ay may patay na na old coconut tree na parang tinamaan ng kidlat na sunog. Kaya pwedeng sa tuktok ng bundok na ito ay merong nakabaon na mga metallic object. Okay, so linis muna kami. Linisan muna natin ng konti. Kapag makapal kasi ang damuhan, tested na namin yan na kung talagang makapal ay hindi epektibo itong ating scanners. Kasi ang damo ay hindi yan conductive. Hindi conductive material, ibig sabihin hindi nagkukonekta ang signal sa damuhan, sa makapal na damo. Kapag lupa ay maganda kasi ang lupa ay mayroong kunting conduction yan of signals kasi may laman na minerals ang lupa, kaya pwedeng nag-conduct ito ng signals at electricity. Kaya kung kayo'y mag-scan sa makapal na damuhan, yung talagang makapal ay linisin nyo muna kasi hindi diyan tatagos. Ang signal ay hindi gaanong maganda sa masyadong makapal na damo. Okay, so dito unang site ay mahina dito ang signal, kaya kami ay maghanap ng isa pa sa unahan kunti. Merong nakita ang ating katiyats dito noon na nakariprap na mga bato. Parang pinatong-patong na napakaraming bato. Hindi nga lang makikita dyan kasi makapal ang damo. At yun ang aming isusunod ngayon. Nasa baba konti.
So maya maya pupunta kami ng baba at doon mag-detect sa riprap rocks. Ang history sa baba nito ay mayroong Hapon na pumunta diyan at may hinahanap sa baba dito banda. Merong hinahanap ang Hapon dito na sign pero hindi niya nakikita. So ito na yata yung man-made na, walang ibang klaseng man-made na sign dito kundi itong batong pinagpatong-patong na tinatawag na riprap. Kaya ito yung aming ini-scan ang palibot nito. At nag-detect naman ito kanina sa dowsing at sa bobber at saka sa pendulum. Kaya dito ay nag-umpisa ang magandang signal, magandang value. Tumataas ang value dito mga katiyads. Itong mga manual na kagamitan kagaya ng ganyan, ng jack wand, ng dowsing rod at saka yung kanina yung bobber at iba pang manual na kagamitan ay nakakatulong. Nakakatulong yan sa scanner. Kasi kung wala yan, walang locator, ay mahirapan ang scanner sa paghanap ng eksaktong digging spot na malakas ang mga detection. Ayan yung bobber. Kaya kailangan i-master ang mga manual na gamit kasi nakakatulong sa scanner sa pag-point ng lugar para mabawasan ng area na i-scan kasi nakakapagod mag-scan ng malaking area. Kaya kailangan malimit ang laki ng area sa paggamit ng mga manual. Ito yung sinabi ko na patay na puno na sunog parang natamaan ng kidlat. O kung gawa man ito ng Hapon ay meron talagang ibinaon dito. Okay, so lipat kami ng isa pang lugar pero isang bundok lang ito. Ito na yung riprap. Merong riprap na mga bato dito, marami nandyan sa damuhan. At dito ay nakumpisa na. Nag-grade siya ng pinakamataas na 25,000 value. Sa 25,000 ay precious metal na yan. Pero hindi pa yan dito. Yan ay pwedeng mga copper, bronze, aluminium at iba pang klaseng medyo may halaga na mga metals. So maganda na yan kasi minsan lang umabot ng 20,000 ang detection ng proton. Kaya kapag ganyan 25,000 malapit-lapit na talaga yan sa ginto. Precious metals na rin siya. Kaya pwede na itong hukayin ng ating katiyads. Okay, so tapos ang ating mission. At least ay meron tayong natumbok ngayon na mataas na value. Okay, sa ngalan ng aking mga kasamahan, aking team, maraming salamat sa lahat sa palaging panunood, pagsubaybay sa ating channel. God bless us all. Paalam mga katiyads at mag-ingat sa inyong mga pag-treasure hunt.